Nagkasundo na sa peace agreement ang Estados Unidos at Iran ayon sa Pakistan na nagsisilbing tagapamagitan ng dalawang bansa. Pero ang Israel tila ilag sa naging kasunduan at naniniwalang banta sa kanilang pambansang seguridad. Ang Iran. Narito ang balitang abroad ni Son Santiago. Ngayong linggo, inanunsyo ng tagapamagitan ng Pakistan na may peace agreement na sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos magsimula ang tensyon sa Middle East mag-aapat na buwan na ang nakalilipas. Matatandaan noong February 28, ginulot ang mundo matapos inilunsad na pag-atake ng Amerika at Israel laban sa Iran. Mabilis na lumawak ang sigalot sa rehiyon na nagresulta sa maraming nasawi at nagdulot ng epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Isa sa mga pinakamatinding naapektuhan bukod sa Iran ay ang Lebanon matapos paigtingin ng Israel ang operasyon nito laban sa grupong militanteng Hezbollah. At sa tuluyang pagkakasundo ng Amerika at Iran, nakatakda na lagdaan sa Switzerland ngayong Biyernes ang Memorandum of Understanding ng kasunduan. Gayunpaman, lumistansya ang Israel sa naturang peace deal. Sa kanyang post sa X, iginiit kasi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may kasunduan man o wala, hindi magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran habang siya pa ang nanunungkulan bilang punong ministro ng bansa. Dahilan ni Netanyahu, hindi pa tapos ang laban at kinakailangan pa rin ipagpatuloy ng Israel ang pagtatanggol sa sarili sa kabila ng mga tagumpay na nakamit nila. Binigyan din niya na magpapatuloy ang Israel sa pagnutralisa ng mga banta sa rehiyon habang mas pinapalakas ang kanilang pambansang seguridad. Tila tinutukoy ng Israeli leader ang Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon kung saan ang mga nasabing lugar at mga sibilyan ay matindi na apektuhan ng sigalot. Dagdag pa niya, mananatili ang presensya ng Israel Defense Forces sa mga itinuturing nilang security zones sa Gaza, Lebanon at maging sa Syria. Tinanindigan nga ni Netanyahu ang kanyang sinabi. Ayon kasi sa mga international reports, 4 na katao ang nasawi sa Southern Lebanon nitong Martes dahil sa mga Israeli forces. Para sa Euro TV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.